Hello everyone! This is Vivian at gusto ko lang po sanang i-share sa inyo yung naging journey ko dito sa Canada as an international student to permanent resident in less than 3 years or 2 years and 11 months to be exact. Disclaimer lang po, hindi po ako nagtatrabaho sa kahit na anong agencies, hindi rin po ako agent. At disclaimer lang din po, hindi po pare-pareho lahat ng pinagdadaanan ng lahat ng international students na pumupunta dito sa Canada. Ito naman ay based lang sa aking experience, sa aking napagdaanan. Hindi ko na iisa-isahin lahat ng details, sasabihin ko lang yung mga importante kagaya ng dates, yung ibang mga fees na binayaran namin na naaalala ko pa. Para lang po may idea kayo. So, we started our application last October 2019. Nagbayad po kami sa agency for 90,000 pesos. Sa couples na po yun, sa aming dalawa ng mag-asawa. After signing the agreement, binigay na po sa amin ng agency yung checklist ng mga documents na kailangan namin i-provide sa kanila to start the application. So, isa din dun sa nirequire sa amin is yung show money, which is 3M or 3 million in pesos. At yun naman po ay pwedeng manggaling sa 5 sponsors. Pero yung sa amin po, nanggaling na lang din siya sa sister-in-law ko, sa kapatid ng asawa ko. So siya na yung nag-provide ng bank statement for our show money. Tapos nirequire din kami ng 500,000 pesos for pocket money. Yun yung talagang kailangan bit-bit namin yung pera. So pinapalit namin siya in CAD na dinala namin sa Canada, and then nung dumating kami ng airport, pinadeclare din yun sa amin na sa mga belongings namin. So, isa sa mga naging requirement namin that time since pandemic noon, pinagawa kami ng 14-day quarantine letter. Yun yung nakalagay dun yung within 14 days, ano yung plano namin for the quarantine, like kung saan kami nakatira, kung ano yung, paano kami bibigyan ng food, paano yung magiging setup sa bahay, kung meron man kaming ibang kasama, ganyan. Isa rin po sa pre-provide ko ay yung SOP, so gumawa ko ng letter, yun yung statement of purpose. Nakalagay lahat dun kung ano yung purpose ko sa pagpunta ng Canada. At dun sa statement of purpose na yun, kailangan mong i-prove na after your studies, kailangan mo nang bumalik ng Philippines at kailangan mong i-prove na wala kang balak magstay sa Canada. So, yun po yung nakalagay sa letter na yon. So, ang napili ko pong course dito sa Canada ay personal support worker. Equivalent siya ng caregiver sa atin. So, nung nasa atin pa po ako, nag-aral ako ng caregiver. Tapos noon, nag-apply ako sa isang hospital. Unfortunately, nakapasok naman po ako. Doon po ako nag-work from 2019 to 2021 hanggang sa makaalis po kami. Kailangan kasi yung course na kukunin mo dito sa Canada is related sa work mo sa Pinas. So eto na po, moving forward, September 2020, after naming matapos lahat ng documents namin, ni-request na po kami for biometrics. So, pumunta kami ng, I think, Makati, VFS Makati para sa aming biometrics. Yun yung kukunin yung fingerprints namin, etc. And then, by December 2020, na-receive na po namin yung request namin for medical. Hindi nga po pala lahat ng hospital sa Pilipinas ay credited para sa medical ng mga papunta dito sa Canada. So, isa po ang St. Luke's kasi sa credited hospital. So, dun po kami nagpunta. At yun lang din yung mas madali na lang na biyahe para sa amin. By January 2021, na-receive na po namin yung approval ng visa namin papuntang Canada. 6 months visa po yung na-provide sa amin. So, by June, may expire na siya, and kailangan prior the expiration of the visa, makaalis na kami. Or else, kailangan na naman naming mag-apply for extension. So, doble hassle na naman yun. We arrived June 27, 2021 dito sa Canada. Pero bago kami makapunta dun sa tutuluyan naming bahay, pina-require pa kaming magstay pa sa hotel for 3 days. Para lang ma-sure na walang symptoms. Kasi nung time na yun talagang kasagsagan pa po ng COVID. Kaya doble-doble ingat sila. After 3 days, ayun, pumunta na po kami sa accommodation namin. Sa accommodation naman, nag-quarantine pa kami noon ng 14 days.
So, sa 14 days na yon merong randomly pumupuntang tao na nag-check sa amin. Tas, they make sure na kami yung tao na yon na nagko-quarantine. Tinatanong nila kung paano namin nakukuha yung pagkain namin, kung wala ba kaming nakakakontak na tao, ganyan. By September 2021, yun na po nag-start ang classes namin. So, fall classes po yun. Nag-start na rin akong mag part-time work. Kasi nung wala pa kaming classes, naghahanap-hanap na rin ako ng mapa-part-timean kong trabaho sa Indeed.com. So, doon nakakita ko ng available na kapag work ako sa UPS, isa siyang shipping company dito sa Canada. Ang naging position ko doon is package handler. So, yun. Allowed lang naman kami ng 20 hours per week actually. Kaya limited lang talaga. Pero malaking tulong pa rin siya kasi kahit papano, hindi ko nahihingin yung pamasahe ko sa asawa ko. Kasi yung asawa ko na yung nakakapag full-time work. Siya na yung nagpo-provide lahat ng pagkain namin, bayad ng accommodation namin. So, para lang din makabawas kahit papano, mabili ko rin yung mga vanities ko na hindi ko na hinihingi sa kanya. Throughout ng studies ko pala, doon ako nag-work sa UPS habang student visa ako. Moving forward, April 2022, natapos ko na yung studies ko. Actually, within lang siya almost 7 months lang yung schooling kasi in between meron namang breaks. So, from April until June, na expiration ng aking student visa, nakapag-work pa ako dun sa retirement home na pinag-OJT-han ko. So, nag-OJT ako sa isang retirement facility ng almost a month ata yung OJT ko dun. Tas after, hinire nila ako dun. So, nakapag-work pa ako. And then, nung na-expire na yung visa ko, once I received my grades na, doon na ako nag-apply ng PGWP. Kasi isa yun sa mga requirements, matapos mo yung course mo and ma-receive mo yung grades mo para makapag-apply ka ng PGWP. So, I waited for few months. Doon sa months na, kasi na-expire ako ng June 2022. So, nag-intay pa ako hanggang September. September ako na-approve ng PGWP. Doon pa lang ako nag-start na mag-full-time work. So, eto na, nung na-approve na yung PGWP ko at nakuha ko na yung talagang permit, doon na ako nag-start na bumuo ng 12 months na requirement to apply for PR. So, naghanap agad ako ng trabaho. Yung napasukan kong trabaho is private caregiving siya. I was thinking na hindi enough yung 1 year na PGWP to apply for PR. Kasi, syempre, oo nga, nabuong mo nga yung 1 year na requirement for work. Pero after nun, ano nang status ko? So, inisip ko, siguro mas okay kung humanap ako ng employer na mag-i-sponsor sa akin. At least, pag may employer, 2 years ang contract doon. So, pag nabuo ko yung 1 year na requirement, makapag-apply ako ng PR while waiting for my PR, meron pa rin akong a few months or year pa na ma-maintain ko yung status ko na hindi ako nawawala ng status. So, ganun yung ginawa ko. Humanap ako ng employer. And then, fortunately, nakakita naman ako. So, nag-work ako as a private caregiver sa isang matanda. Actually, nasa retirement home na siya. So, every day, pumupunta ako sa kanya 5 times a week. Sadly, after 5 months, namatay yung alaga ko. So, I had to look for another one right away. Kasi ayokong masayang yung oras sa pag-aantay. So, ayun, sinerte naman, nakakita naman ako kaagad ng employer na willing pa rin mag-sponsor. Kaya, ayun, hanggang ngayon actually, nandito pa rin ako sa kanila. So, tinatapos ko lang din yung 2 years ko sa kanila. So, going forward, April 2023, may good news kasi ang IRCC nag-announce sila ng postgraduate working permit extension para sa mga students na qualified. So, I tried to apply. So, imbis na yung postgraduate working permit ko is may expire siya ng September 2023, na-extend pa siya until October 2024. September 2023, natapos ko na rin yung required na work to apply for PR. So, agad-agad, kumuha po ako ng consultant kasi gusto ko kasing manigurado Gusto ko yung
wala nang babalik sa aking papel pagka once na na-apply na, kasi usually yun yung mga nagiging problema, yung may bumabalik-balik pa. At least po, pag may consultant ka, siya na yung bahala sa lahat, ipoprovide mo lang din lahat, ganyan. So yun, binigay ko sa kanya yung mga proof na naka 12 months na ako, like mga payroll, mga checks, ano pa ba, yung mga employment letters, etc. Lahat ng required, binigay ko na po lahat sa bank statement pa, mga ganyan. So, binigay ko lahat yun sa consultant ko. And then, pagkatapos nun, pinasok niya na agad, in-apply niya na. Waiting na kami. Bago ko pala nabuo yung 12 months, inaasikaso ko na rin yung ibang mga requirements like IELTS. Nag-IELTS na rin ako kasi isa yun sa requirements talaga eh. And by God's grace, May 2024, na-approve na po siya after few months. I think 8 months of waiting. Ayun, naniniwala rin po talaga ako sa power ng dasal at saka manifestation. Yun lang po talaga yung ginawa ko, minanifest ko. Actually, gumawa pa nga ako ng bucket list eh. Meron akong bucket list na ginawa ng 2023 na sabi ko doon, by 2024, kailangan ma-PR na ako. So yun, nangyari naman siya. Di ko rin ine-expect na ganun kabilis eh. Kasi nung time na nag-a-apply kami, parang ang daming nangyayari sa immigration. May time pa na nagra-rally ata sila sa IRCC, yung mga empleyado. Kaya parang kukunti lang yung mga pumapasok, ganyan. Kasi nasa rally yung iba. Tapos, nagkakaroon pa ng backlogs. Kaya iniisip ko, sana lang talaga ma-approve na kami. So, ayun lang po. Gusto ko lang din sabihin na sana yung ibang mga kababayan ko pa rin dito na nag-aantay pa rin ng pag-approve ng PR nila, sana makuha na rin nila soon. Ayan, i-manifest nyo lang, magtiwala lang kayo, magdasal lang kayo. Talagang ibibigay at ibibigay din po yan sa inyo. At gusto ko lang din pong ulitin, hindi po ulit ako agent. Ako po ay estudyanteng nagpunta dito at eto pong mga sinabi ko sa inyo ay base lang po sa naging experience ko dito sa Canada. If you guys have any questions, you can comment down below at sasagutin ko po everything in my power sa abot ng aking makakaya or sa abot ng aking kaalaman. Ayun, tatry ko pong sagutin. So, next video po siguro, i-share ko din sa inyo yung mga dinala ko, yung laman ng luggage namin na papunta dito nung nag-international student po ako. So, yun lang po. One love. Bye!